is naka general form kasi naka 0. So hyperbola to kapag minus. Ayun. Then pagkasamahin lang natin yung may variables na x, then pagkasama natin may variable na y. So magkakaroon tayo ng 9 x squared, then meron tayong plus 54, then x minus yung 16 y squared. Then ito guys, ano magiging ano to, yung 64y magiging positive pa rin ba siya dito? O magpapalit na siya ng sign? Magiging negative na. Kasi nilabas natin yung negative sign. So, di ba negative times negative is positive? Then, syempre, yung 127 guys, ilalabas natin yan. So magiging 127 siya sa right side. Then, eto guys, kailangan natin ito i-factor out or ilalabas natin yung 9 para mabilis siya i-completing the square. Sabi sabihin, yung 9 lalabas natin. Then may x squared na lang to. Then ito naman magiging 6x. Pag in-expand, ito kakalabasan. Then diretso na tayo completing the square. Kung marunong, alam na ilalagay dito. Then sa kabila, ganun din. Meron tayong 16 ilalabas. Then magiging y squared. Then minus. Ito guys, magiging 4y. Then mag-add tayo ng blank. Then equals. So meron tayong 127, lalaki ng sulat. Plus, meron tayong blank dito guys. Lagay natin. Pero remember, may number to sa labas. Multiply natin yun na. Pag di mo to minultiply dito, mamamali ka yan. Kung ano yung nakalagay dito ng number na pinactor out mo, multiply mo yan dito sa nilagay. So magkakaroon tayo dito ng 9. Syempre, ganun din dito. So may blank tayo dito, mag-add tayo ng blank. Then, alam mo guys, meron tong 16 sa labas pero negative siya. So hindi pwedeng 16 ang ilalagay mo. That is negative 16. Alam ko gets yun. Naintindihan nyo kasi ilang beses na natin ito ginawa eh. So anong ilalagay natin dito? $36.9. Ano ba? That is, sabi ni Ma'am Leia. Oh, math teacher daw si Ma'am Leia guys oh. Hello po ma'am. Nanonood siya guys. So meron tayo dito guys, 6x magiging 6/2 siya. So magiging 3 times square na lang natin, magiging 9. Gets yun? Then balik tayo sa kabila. So naglagay tayo dito ng 9, magiging 9 din dito sa kabila guys. Nyebe. Sa kabila naman, this is 4. Okay. Very good. Ang galing naman, nagkakaintindihan tayo. So magkakaroon tayo dito guys. Factor out. Yan to, Matthew. Klasiko ba to? Ay, hindi. Ito guys, ano to? Factor out. Perfect square trinomial to. Ano yung dalawang factors? So dapat naka-squared na lang siya. Ala, hindi alam. Ay, x plus 3, that's correct. So kung ano nakalagay sa parenthesis guys, yun ay magiging partner ng variable x. So remember lang dapat yun ha. Di ko na siya ginawa dito kasi alam nyo na yun eh. Alam na yun guys. Ito naman, anong partner na ito? Variable y po ito ha. That's correct. Then squared. Then po tayo sa right side. Meron tayong 127 at meron tayong 9 times 9. Meron tayong 4 times negative 16. So copy natin yung 127. Then yung 9 times 9 is 81. Then positive times negative is negative. And 4 times 16, that is 64. 64 yun, diba? So simplify lang natin to. Then gawin na natin siyang standard form. So copy lang natin to. Ang sagot dito guys, 127 plus 81, that is 208 minus 64. Sagot doon 144. 144 daw. So 144.
So, remember, ang standard form ng hyperbola, pati ng ellipse, naka-equal siya sa 1. Sabi sabihin, kung meron kang whole number sa right side, kailangan mo lang i-divide by that number para maging 1. Sabi sabihin, magkakaroon ka ng 144 over dito. So, lahat ng terms sa left side, over mo rin sa 144. So, which means guys, eto guys, magiging, lagay natin dito yata. Huwag na nga, dito ko na lang ulit. So, magkakaroon tayo dito ng simplify lang natin. Yung 9 tsaka 144, pag sinimplify natin to 16 yata. Diba? Magiging 16. So, magiging x plus 3 na lang sa numerator over squared. Then, 16 na lang to. And ito naman guys, magiging y minus 2. Then, squared over 9. Alam, may sagot na kagad si ma'am. Grabe naman yun. So, O equals 1. So, meron tayong center, kasi hyperbola siya, ano siya, vertex. So, center natin guys, titig method na lang yan. Kitang-kita na yan. So, that is kung negative, positive magiging negative, kung negative magiging positive. So, ibig sabihin magkakaroon tayo ng negative 3, then positive 2. Then, syempre, transverse axis. Transverse axis, nasusundan, mabilis ba? So, transverse axis guys, natatingnan naman natin yung positive natin yung x, di ba? So, kapag positive yung x, yung transverse axis is what? Hala. That is horizontal. So, ayan. Ano ba? A squared. A squared na tayo guys. So 16 yun. Kanina unahan dito. So technically guys, magkakaroon tayo ng A plus minus 4 para sa vertices natin. Then yung B squared natin is 9. Parang kanina to ah. Then magkakaroon tayo ng B equals plus minus 3. Ito yung sa W natin. And sa C natin guys, so basically guys, meron tayong A squared plus B squared. So pa-plug na lang natin yon, alam na natin magiging sagot, which is 5. Tinamad din ah. Pero lagay mo lang siya dito guys, yung 16 plus 9. Then square mo lang. Gets yun. So yan tayo niya, meron tayo na ito guys, asymptote, lagay na natin. So remember guys, same lang to kanina guys, kapag x yung may squared, di ba, b over a siya. Saan na ba yan? Dito ko nilagay sa kabila. Katulad na ito guys, kapag x yung may squared, kapag positive yung x, pero x may squared. Kapag positive yung x squared, yung asymptote mo b over a lagi. So yung magiging guide, saan ba nilalagay? Doon lang. So sa asymptotes, so kapag, ay thank you Sir AJ, yay, may 0.01 na ako. Yon. Kagabi pa yan eh. So meron tayo dapat, ano guys, kapag x yung may squared, yung guide mo, ay positive pala yung x natin. That is b over a lagi ah. Yan. Ayun magiging clue mo. Siyempre, biyaya. So magkakaroon tayo guys ng guide as y equals plus minus. Ala, dinamihan pa nga. Thank you Sir AJ. b over 8 times x. So dahil meron tayong center guys, lalagyan natin yun ng h and k. So ibig sabihin, di ba sa parenthesis natin, meron tayong y minus k. Ang partner lagi ng y is k, then sa x is yung h. Sabi sabihin equals lang to sa plus minus ng b over a, then magkakaroon ka ng x minus h. So lagi yung ganun na, yung sa y, sa k, then sa h, and so on and so forth. Basta kapag yung positive yung x squared mo, b over a yan. Then kapag y naman, syempre a over b. Anyways, pa-plug na lang natin yun. So remember, meron tayong center, that is negative 3, 2. So lagay lang natin tong y. Then negative yung 2 natin positive, di ba? Magiging 2 na lang to. Then equals k2 guys, ibig sabihin dito siya associated sa y value. So nagkakaintindihan.
Then yung B natin, that is 3. Then yung A natin is 4. Tama ba siya dito? B is 3. Ayun. 4. Yan, tama. Then tama nga. O yan. Meron tayong X. Then yung H natin guys, that is negative 3. So magiging positive na yan. Yaman eh. Ito na yung asymptotes. Good evening. Graph na natin. Or kung natin endpoints muna. So kung natin endpoints, paano tayo malito? Endpoints para sa vertex. Remember, pag nag-shift yung graph, ang gagamitan mo to ng center. So remember yung center natin, that is negative 3, 2. Para may guide ka lang. Kapag yung graph mo horizontal, ibig sabihin eto guys yung B mo, nakaganto yan. Kasi horizontal nga yung transverse axis eh. Etong W mo nakaganyan. Then yung focus mo, same siya ng position ng sa V. So remember, kapag sa center, kapag horizontal dito yung gagalaw, kapag vertical dito. So yung vertex, sabi natin, dito siya gagalaw. Dito siya gagalaw sa negative 3. So magkakaroon ka lang ng negative 3 plus minus kung ano yung A mo. Then copy mo lang yung 2. Iba na naman yung turo ko yun. Pero ganito siya ginagawa. So magkakaroon tayo ng negative 3 plus minus, yung A natin is 4. Then yung 2 natin copy lang. So ano yung vertex 1? Ano yung vertex 2? Ala, grabe naman si Idol. Hindi ko alam. Sang taga-sang ka ba? Saan na ba nakakarating yung live ko? Saan na ba nakakarating yung live ko guys? Kala Sir AJ. Nakakarating na to ng ano eh. Saan na nakakarating yung live ko? Ano yung vertex 1 natin guys? Dali na, yung positive muna. Then yung sa vertex 2, that is negative. Hindi na po ito isa-solve kasi equation lang naman ito guys. Gusto mo ilipat mo yung negative sa kabila, pwede naman yan. So magkakaroon ka ng 1 lang. 1 lang guys. 1, 2. Then yung kabila naman, that is ano kaya yun? Wala, 21. So magkakaroon tayo ng 7. Negative 7. Dapat parang ka integers, di ba? Negative 3 minus 4 is negative 7. Gets yun. Next tayo sa covertex. So sabi natin guys, yung covertex nandito siya gagalaw sa Y. So dito siya gagalaw. Ibig sabihin kakopy mo lang to. Grabe naman. Kung tayo ng 2 plus minus, yung W natin is 3. So lagay natin yan. So ano yung magiging endpoints natin? Ay dapat B muna. Parang hindi nakakalito. Galing na pinapalinaw ko, pero nung nagagawa ko ng mga homework ko dati, pag may bura, bura na eh. 2 plus minus 3. Lang correction tape eh. Ano yung covertex 1 natin, tsaka covertex 2. Dali! Sumakit ang ulo ko. Hala, same! That is negative 3, 5. That's correct. Yung isa. W yung ano namin eh. Denote ng covertex. Para isang variable lang. Yung iba CW. Ay CV. Ikaw bahala kung anong trip mo. Ito trip ko eh. Na sa W eh. Basta naintindihan mo na ano siya na covertex. Clear tayo doon dapat. Pag sa focus, sabi natin yung movement niya dito. So dito siya gagalaw sa negative 3. So meron tayo negative 3 plus minus yung C. Then yung 2 natin. So which I 2 but C? Ay tama. So magkakaroon tayo ng F, that is negative 3 plus minus 5. 5 yung C, di ba? So magiging 5. Then 2. Ano yung F1 tsaka F2 natin? Yung endpoints natin guys, ano? Dali! Para madami tayo ma-solve. Ayaw nyo na ba?
Ang laki pala ng movement. Negative 7, negative 3. Sa left side lang. Okay, kaya ito yung graph. Precal to guys, pwede sa college. Precal sa grade 11. Then, analytic jump sa college din. That is 2 and 2. Very good. And negative 8, 2. Yan, gets na natin yung guys. So, meron tayong endpoints. Meron tayong hanggang 8. So, negative 7, negative 3. Negative 3, 2. So, hindi tayo pupunta sa right side. Hanggang dito lang tayo sa left side. So, negative 3, 2 yun. Pag ganito lang yung graph na ito guys. Dito natin lalaki yan. Yan. So, meron tayong center. That is negative 3, 2. Lagay lang natin yan. So, negative 3, 2. So, 1, 2, 3. Then, 2 units upward. 1, 2. Nandito yung center. Then, as for A natin, meron tayong 1, 2. So, 1. Then, 2 units upward. Dito yung vertex 1 natin. Then, meron tayong negative 7, 2. Parang mali. 3, 4, 5, 6, 7. So this is yung vertex 2 natin. Same ba yung distance? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Tama. Yan. Then meron tayo dito guys negative 3, 5. So negative 3. Then 5 units upward. So 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nandito yung core vertex natin. Then, meron tayong negative 3, negative 1. So, negative 1, 2, 3, negative 1. Yung core vertex 2 natin. Then, sa focus, meron tayong 2, 2. So, that is F1, 2 units. Then, 2 units. Ito yung magiging focus 1. Then, syempre, yung negative 8, 2. Dagdag ka lang dito. Then, dito siya. Anyways, ganyan yung ginagawa. Then, box mo lang tong mga vertices para ilagay yung asymptote. Ala, nawawala daw guys. Kaya ba isip natin ngayon? Relate sa math. So, ganyan ginagawa. So, paganda itsura. Yung auxiliary. Yun na lang. Yay! Ayun na siya guys. Para dyan. Ayun graph.